video posting. Gusto nyo bang malaman kung paano nyo mapopost yung content niyo? Or gusto nyo bang malaman kung paano nag-work itong mga algorithm ng social media? This is how social media algorithm works. So basically, yung mga social media na yan ay merong ecosystem. No, ecosystem na parang circle. Well, ecosystem ng Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Okay? Ang goal ng mga yan ay pumasok yung mga tao sa loob ng ecosystem, sa loob ng circle. Ngayon, paano nila yun gagawin? Yun yung tanong. Para magawa nila na pumasok yung mga tao sa loob ng ecosystem, ay importante na meron silang makikita sa loob ng ecosystem para ma-attract nila using the content. Okay? So, ang goal nila ay pumasok yung mga tao sa loob ng ecosystem, no, using the content. Pag nagawa nila yon, ibig sabihin successful yung platform na meron sila. Na una, mapapasok yung mga tao sa loob ng platform, mapanatili na nag-i-swipe ng TikTok videos, mapanatili na nag-chat dyan sa loob ng Facebook. Pag nagawa nila yon, ibig sabihin successful yung platform. Kaya paanoan sila sino ba talaga yung top 1 most visited social media site, di ba? Parang paagawan sila ng trono. Kasi yun yung goal nila, na bisitahin sila ng mga tao. Patuloy na gumagamit yung mga tao ng platform. Ngayon, ang goal nila ay masatisfy yung bawat user or bawat viewer using a good content. No, kasi ang importante lang naman pumasok yung mga tao sa loob ng platform. So, masatisfy dapat natin yung mga tao. Yun yung sabi nila. No? So, paano nila yun magagawa? So, yun nga, paano nila magagawa na masatisfy yung mga tao using a good content? Ang tanong, how can they know na itong content na to ay good content? Paano malalaman ng mga tao? Paano malalaman ng social media or ng bawat platform na yung content na gagawin natin ay good content na to the point na ma-attract yung mga tao? Meron tinatawag na signals. No, may tinatawag akong signal na para masabi na good yung content. Unang-una, nakikita ba to ng tao? Yung content na gagawin natin, makikita ba talaga nila to? Yung content na gagawin natin, i-click ba ng mga tao to? Yung content na gagawin natin ay papanoorin ba talaga ng mga tao? Or papanoorin nila ng mas mahaba? Gagawin ba yung mangyayari? Mag-e-engage ba yung mga tao dito? Ilalike ba to ng mga tao at i-share ba to ng mga tao? Ito yung mga signal na tinitingnan ng algorithm para masabi na okay yung content. Okay? Ito yung signal na nagsasabi, kung meron yung mga signal na to, ibig sabihin, pumapasok yung mga tao. Okay, ganun lang kasimple. Yung kailangan lang natin magawa yung mga signal na yon. Pero ang focus natin for today ay makikita ba ng tao or ikiklik ba ng tao yung video na gagawin natin pag pinost natin sa social media. Okay? So how can we trigger views and clicks kapag pinost natin? So ilan sa mga nagpapatrigger ng views and clicks ay itong mga to. Yung title, yung caption, yung thumbnail, yung description, yung hashtags or yung tags, or yung music. No, ito yung mga factor para makapag-trigger ng views and clicks. Para masabi, para alam mo yun, panoorin nila yung video at panoorin nila ng mas mahaba. Okay? So, yan yung mga yan. Ngayon, ano yung technique para ma-trigger natin yung mas marami pang views and clicks? So, para ma-trigger natin yung mas maraming views and clicks, ganito. Bigyan ko muna kayo ng context bago ko i-share. Here's how people see the content kapag ka nasa mobile. 85% of viewers are watching videos on mobile, no? So, ganito yan pagka nakikita nila yung video sa social media. Ganito sa Facebook Reels, ganito sa Instagram, ganito sa TikTok, sa YouTube Shorts, and Facebook feed. Meron ba kayong napapansin dito na pattern? Meron ba kayong pattern dito na napapansin? Vertical, caption, face, face. Okay. So, ganito yan. Here's how people see the content. No? Kung mapapansin nyo sa Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube, video muna bago yung caption or yung text. Okay? Video muna bago yung caption. Ibig sabihin, mapapanood muna nila yung video bago nila babasahin yung caption. Di ba? Yan. Ganun dito. Sa Facebook na feed, iba. Caption muna bago video, no? Pero basically halos lahat video muna bago caption, no? So ang ibig sabihin lang nito, kapag okay na yung video mo, if your video is good, you're 80% ready to go. Kung sinunod mo
Yung pag-come up ng idea, kung okay ka na sa idea, kung okay ka na, okay yung recording mo, kung okay yung editing mo, 80% ready to go ka na. Kumbaga, spend 80% of your process in content creation, which is pag-come up ng idea, pag-record ng video, pag-edit ng video. Huwag mo masyadong i-overthink yung algorithm kahit na tinuro ko sa'yo ngayon. Okay? So, this is how you trigger more views and more clicks kapag ka okay yung content mo, kapag ka quality yung content mo, kapag ka solid yung video mo. Minsan nga kahit maglagay ka lang ng isang word lang na caption eh. O, basta maganda yung content eh. Papanoorin niya ng tao at papanoorin niya ng mas mahaba. At kapag pinanood niya ng mas mahaba ng isang viewer, ibig sabihin okay yan sa algorithm. Ibuboost yan ng algorithm. Regardless kung ano yung nilagay mong caption. Regardless kung may hashtag ba yan or wala. Okay? So, that is how you trigger more views and more clicks. Basta okay yung content creation process. What I would like you to know, I spend mo yung 80% ng energy mo sa process ng pag-create ng content, which is etong tatlo. You don't have to overthink the algorithm or the posting side. Hi, Eb here. Thank you for watching this quick video about social media algorithm. Sana meron kang natutunan or at least naging malinaw pa yung mga bagay-bagay sa'yo enough para makontinue mo na yung pag-create mo ng video. Kung meron ka pang ibang need malaman, feel free to let me know. Pero ito mabilis lang. Kung feeling mo sobrang technical talaga tapos time consuming for you, then I want to invite you for a call with me para pag-usapan natin paano natin isa-solve together. Kung gusto mo nang personally kumbinsihin yung mga tao about your products or services pero overwhelmed ka sa mga technicalities, kung gusto mo nang ma-share yung insights and wisdom na meron ka pero hindi kaya ng schedule, or maybe ayaw mo nang mag-trial and error pa sa paggawa ng content pero at the same time, ayaw mo na din namang pag-aralan yung mga detalye. Well, tara, mag-book ka ng schedule para pag-usapan natin kung paano ka either makakapag-start or paano pa mai-improve yung content mo. If you figure out natin yan together. Okay? So ayan, yung link nandun sa baba, schedule ka lang dyan.